Tinawagan po sila ng DSW ng Makati. Sinabi sa kanya sunduin ang kanyang kapatid sa DSW sa Makati. Ngayon po, sa kawalan po ng anak ko, umutos po siya ng kaibigan na pakisundot siya. Alam po yung Makati. Ay di, kinuha po si Ining. Pagdating po doon, hindi naman po makakilala. Hindi po siya kilala. Saan po eksakto siya kinuha? Sa DSWD na mismo na Makati? Opo. At may nakapagtimbre daw po, may nakapagdala po doon sa Makati. Napag-alaman niyo po ba, ma'am, kung kailan siya nakita doon sa flyover sa Makati? Hindi ko po natanong dahil naroon po naman sa papel. Ang alam ko po ay kinuha po ng anak ko, nang nagkuha doon sa DSW ng Makati ay 29. April 29 po. Opo. Pero ang sabi po ay 2 araw daw po na doon yun. Magandang hapon, Patrolman Rocky Paler. Anong araw po ninyo na nakita si Gretchen sa sinasabi na sa may flyover sa may Makati? Ano po? Actually po sir, hindi ko na masyadong matandaan yung buwan at saka araw nung time yan. Kasi medyo wala lang din sa isip ko yung pagtulong ko nung time na yun sa kanya eh. Yung pag-rescue ko sa kanya. Kasi nung time na yan, nung araw na yan, nung nagdidilig ako ng halaman dito sa substation, may napansin po akong babaeng, yung pananamit niya na hindi na maganda at saka nakikita na rin yung masela na pangtaas niyang kanyang katawan. And then, bilang pulis, hindi rin ako nagdalawang isip na tulungan yung mga ganitong mga nangangailangan din. Yung ginawa ko, nilapitan ko siya kasi umiiyak siya eh. Nung paglapit ko sa kanya, sinabihan niya ako na, "Sir, wag mo kong saktan, wag mo kong patayin." Sabi ko, "Hindi ma'am, pulis po ako ma'am. Nandito po ako para tulungan kita." Bago ko po siya dinala sa barangay DSWD ng Palanan, Makati City, kinausap po muna siya ng saglit. Tapos, kasi umiiyak pa siya eh. Saka natatakot siya at saka may sugat siya sa paa, yung pantos. Very crucial to later on. Meron kang sinabi, Yes, nung unang encounter nyo sa kanya, ano po ang sinabi niya? Wag mo kong saktan sir, wag mo kong patayin. Wag mo kong saktan. Kung Yes titingnan po parang natin to, parang indication ito na yun ang kauli-ulihan na sitwasyon niya. Mukhang ganun Yes yun po, eh. yung Hindi po ba, natatakot Patrolman? Yes po. Makikita mo sa mukha niya yung takot sa kanyang parang may takot siya sa kanyang sarili. Opo. Ngayon, Patrolman, napag-alaman na namin na April 28 nyo pala siya natagpuan doon sa may flyover, no? Bago po nung April 28, hindi nyo po siya nakikita. First time nyo lang po siya nakita yung araw na yon nung April 28? Yes po, sir. First time ko po siyang nakikita kasi Doon. Yes po. At So, saka po yung sunog po yung mukha niya sa mahabang paglalakbay yata kasi wala siyang tsinelas nung time na yun eh. Opo. So, yun nga po ini-establish natin. Madalit sabi, noon nyo lang siya nakita. Baka galing po ito sa ibang lugar. Ano po? Yes po, sir. Okay. Tama po kayo. Sige, kasi palalaman po natin dun sa paa pa lang niya eh. Okay. Malaking pantos, 2 paa. Ma'am, kailan nyo po naiuwi itong si Gretchen? 29 ho, naiuwi nung pinakuha po nung aking anak na inutusan pong kaibigan niya. So nung pagkakakita sa kanya ng April 28, April 29, naiuwi nyo na po? Tumawag na po ang DSW ng Lopez po sa anak ko. Okay. Pinuntahan pa po sa bahay nila. Asan na mo siya ngayon? Nandun po siya sa pangangalaga ng kanyang kapatid. Kamusta po siya ngayon? Para po siyang nag-aiyak palagi, natatakot, ganun po. Hindi na po siya makakausap mo minsan po nagwawala. Sabi nyo galing siya sa Bahrain, umalis siya ng December 2024. Ang gusto natin malaman ngayon kung kailan siya nakabalik dito sa Pilipinas. Ano po? Kami naman po, siguro nasisigurado natin na hindi nung April 28 lang siya nakabalik kasi yung sitwasyon na po niya eh. No? So, kailangan natin ma-establish yun. Magandang hapon sa iyo, Miss Marieta Domingo. Magandang hapon po, sir. Opo. Ma'am, nakikinig na po kayo, no? Ang gusto po namin ma-establish ngayon o malaman kung kailan talaga nakabalik dito si Gretchen Sagi po. Meron po ba kayong impormasyon
bilang Yes po, sir. agency po. Yes po, sir. Sir, umalis po siya ng December 9 and then bumalik po siya dito ng April 25 po. April 25. Opo. April 25 po. Kanino nyo nalaman na siya ay dumating dito noong April 25? Nalaman na lang po namin, sir, na nakatanggap po ako ng tawag po sa kapatid niya, si Miss Maribel po. Ngayon po, ang sabi po niya sa akin, sir, na ang kapatid ko, sinundo daw po niya dito sa DSWT ng Makati. So madalit Sir. sabi, yung pagdating po ni Gretchen, nalaman nyo lang doon sa mga kamag-anak, hindi ho ninyo nalaman doon sa counterpart nyo sa Bahrain po. Opo. Nalaman na lang namin, sir, na April 28 po, na si Gretchen po, nakita nila. Ngayon, sir, nung tinawagan po ako ng kapatid po ni Miss Gretchen po, tinanong po kung ano po nangyari, ganito. Kasi updated report naman po siya, sir, na mula nung umalis, sir, wala naman pong kaming report na ganito na may nangyari sa kanya, na may problema po siya, sir, doon sa Bahrain. Ngayon po, sir, nag-last message po siya sa akin, sir, nung March 2024. Nag-last message po siya, sir, na, "Ma'am, okay lang po ako dito. Masayahin lang po ako na tao." Ngayon, tinanong po siya, sir, na, "Bakit?" Sabi kong ganyan. "Anong ibig sabihin niyo po na masayahin kayong tao? May problema po ba?" Sabi ko kay Rachel. Ang sabi naman po niya, sir, "Wala naman po akong problema, ma'am." Sabi naman po niya ng ganun. Ganun lang daw po siya. Masayahing tao lang daw po siya. Okay. Yun po yung huling komunikasyon nyo kay Gretchen. Yes po. Maliban pa doon, hindi na ho kayo nagtanong-tanong doon sa, or hindi kayo nag-request doon sa foreign counterpart ninyo na magsagawa ng sort of investigation para malaman kung ano talaga ang sitwasyon ng ating OFW. Nag-report na po ako, sir, doon sa bahay namin doon sa opisina po sa Aula po. Opo. Sinabi ko po doon sa secretary po kay Ma'am Chinday na, "Ma'am Chinday, pakicheck nga po si Gretchen." Ano po? Tinanong po doon po sa secretary, sir, ng Bahrain na kasi may tanggap daw po ang message sa employer na bigla na lang daw siyang sisigaw, tapos tatawa, sir, ganon. Tapos ngayon, in-interview naman po si Gretchen ni Ma'am Chingay, okay naman po siyang kausap, wala naman daw po siyang problema. Nalaman po ng foreign counterpart ninyo na kung kailan siya talaga umuwi at kung paano siya nakauwi. Siyempre may ticket po ito no? Opo. Huli ano? na po sinabi ng employer na si Gretchen daw po nasa Pinas na. Kaya agad kaming sa counterpart po namin na bakit niyo po hindi alam na si Gretchen nandito po sa Pilipinas para malaman po namin kung ano po yung naging problema. Opo. So wala pong ginawang pamamaraan yung foreign counterpart ninyo na siya ay dalhin sa shelter bago man lang siya umuwi. Parang lumalabas po rito yung employer mismo ang nagdala sa kanya sa airport, pinasakay sa aeroplano at nakauwi na nga rito sa Pilipinas. Tapos hindi naman po ninyo alam, ma'am, na darating siya. Wala pong Hindi nakakaalam. po, sir. Hindi po, sir. Nalaman na lang po namin, sir, nang umuwi siya ng April 25, tapos 28 na po namin nalaman sa pamilya na po na Ayan nagsabi po, sa amin ng kapatid ni si Miss Maribel na ang kapatid ko, sinundo ko po sa DSWT na Makati. Ngayon po, ang ginawa ko po, inireport ko po kaagad doon sa office po namin mismo. Sinabi ko sa kanila na si Gretchen Piggy po na nandito na daw po sa Pilipinas, nakita daw po ng kapatid, sinundo sa Makati po. Opo, na-establish na po natin yun. Maraming salamat po na inaksyonan nyo. Pero ang gusto po naming ma-establish ngayon is kung paano siya nakauwi. Attorney, we want to establish kung ano ho ba ang procedures natin pagka ganito, napag-alaman natin ngayon lang po, in distress na itong OFW natin na
most likely parang mayroong, hindi ko sinasabi na parang may mental issues po siya. Opo. Ano po? Ngayon, ang gusto po namin malaman, paano po siya nakauwi kaagad dito na hindi nalalaman ng foreign counterpart? Ano po, lumalabas parang hindi nalalaman ng foreign counterpart at pati ng mga kamag-anak hindi rin nalalaman. In these situations, ano po ba ang ginagawa natin o ano po ba ang procedures po, ma'am? Actually po, nung sinek po namin yung kanyang deployment records po, November 18, 2024 siya. Saka this is her first time po no, na mag-abroad. So kami rin po ay nagtataka na siya po ay natagpuan no, sa flyover nga po at napunta na nga po sa DSWD. Ibig sabihin, hindi po talaga minonitor ng kanyang Philippine Recruitment Agency yung sitwasyon nitong si Gretchen. Opo. At pati din na kanyang foreign recruitment agency. So, of course, ang ating presumption ito ay diretso po no, na pinauwi ng kanyang employer. So, and then we need to find out bakit po, sabi po, no, nung sa point na deploy, merong medical exam naman po yan. Ibig sabihin, fit naman po talaga siya magtrabaho abroad. So, ang nakakapagtaka po, bakit pag uwi niya po, ay wala na po siya sa, parang mentally distressed na po siya. Opo. At in fact, hindi po siya nasundo. So, there's something wrong po talaga sa pagmamonitor dito po kay Gretchen. At mabuti na lang po at meron tayong mabuting mga kababayan po no, na talaga nagmalasakit at siya po ay nadala po sa DSWD Opo. until makasama ng kanilang pamilya. Salamat. And attorney, definitely imbisigan po namin ito, no? Paimbisigan po natin ito sa Department of Migrant Workers kung ano yung possible na maging liability po. At lalo na kung willing naman po ang kanyang kapatid on behalf po ni Gretchen. Kung si Gretchen po ay wala pa po sa tamang kalusugan para mag-file po ng complaint. Although, ang sinabi ng Philippine Recruitment Agency when they were informed and they provided 20,000 financial assistance, but this is not enough. Yes. On the part Opo. naman po ng OWA, attorney, kami naman po ay kinoordinate na po namin no, sa Regional Welfare Office 4A po dahil siya po ay taga Quezon Province. And then tinawagan na po rin namin twice ang kanyang kamag-anak at nakausap po namin yung kanyang anak saka po yung, kung di ako nagkakamali, yung kapatid niya rin po. And then she was in Batangas po yesterday. So ito po, ang OWA naman po ay willing po no, natulungan naman po siya para sa reintegration po, yung balik Pinas po, balikanap buhay. And then pati po dun sa ating medical assistance for psychosocial service. Ayan. So yun po, attorney. Ma'am, naririnig niyo po lahat, ano? Ang OWA po, meron po handa silang tumulong sa inyo. Ngayon, moving forward po, ano, attorney, ano, ang gagawin po namin, pasasamahan po namin uli. Ito pong mga kamag-anak para po pumunta po o dumulog sa inyong tanggapan para makapag-umpisa na po tayo ron sa investigasyon na binabalak natin sa aspeto po ng possible violations po ng recruitment agency. Ano po? At moving forward, pagkasabi ko po, paano po natin matutulungan ang ating kababayan OFW? Opo. Okay. Actually, kinokontak na po sila ng opisina po namin, no? Saka yung yung aming taga Region 4A. So, soon po na pwede na po no na mayroon na pong panahon po yung kanya pong kapatid na kumukupkup sa kanya po. Kasi po hindi po sila makontak nung Region 4A. So, kung maibigay lang po sa amin yung number po ng kapatid na tinutuluyan niya po sa Batangas, and then makikipag-coordinate na po mismo ang ating Region 4A para po sila na po mismo yung pupuntahan. No? Pakikiusapan natin yung ating OWA po na sa region na sila na mismo yung puntahan kung hindi po makapunta po na para po ma-assess po kung ano yung pwede namin po maibigay na assistance sa medical po. So, definitely po, meron naman tayong mga accredited po na mga psychiatrists or medical practitioners na para po matugunan po yung kanyang karamdaman sa ngayon po. Okay, maraming salamat po muli, Attorney Sherilyn Malonzo, Director for Operations ng OWA. Patrolman Paler, napamedical po ba natin si Gretchen nung na-turn over po ng DSWD sa family? Actually, ma'am, nung na-turn over ko po yan sa DSWD, ang ginawa lang po namin kasing action dyan yung first aid lang po eh. Tapos, hindi ko na po alam kung
ano na pong hakbang na ginagawa ng DSWD ng Opo, Kalanan. kasi ngayon, hindi po Pero- namin, Patrolman, kaya po namin natanong kasi hindi po namin makontak no, yung CSWD po ng Makati para ma-verify po. May binigay po bang medical record sa inyo, ma'am? Nung nakuha niyo po sa DSWD May si papel Gretchen? na binigay ako sa Meron may po. papel. May papel. Meron naman po. Pero- Kumplituhin lang po natin yung mga May- yung mga records na binigay sa inyo, dalhin po natin sa OWA para alam nila kung kailangan pa magsagawa ng panibagong medical examination ano. Opo. Naintindihan ko, alam ko yung pinatutunguhan mo eh. May- Dapat complete medical Yes, examination. po. Bago ito Baka yung nagkaroon ng May papel una-una, po silang binigay. kailangan natin dito ng psychiatrist. Tapos physically po, baka hindi natin po alam. Pinay-psychiatrist. Kayong ikinalulungkot ko rin, baka nagkaroon ng physical abuse o sexual abuse po, naging biktima po yung para makumpleto lang po. Ano po? Po, sir, Correct. ang nagtataka ko po, ba't nakalabas ng airport na ganun? Yun nga rin po ang pinagtataga. Kasi alin po ang naging trigger po, ano? Baka nga po, nung lumabas siya ng airport at dumating siya, na-process naman. Siyempre, sa pagkakakita siguro siya, maayos naman po. Yung nga po, pagkalabas po ng airport, sino yung una niyang nilapitan o may nakausap ba siya? Kailangan pa rin po maimbestigahan po yun. Sige po, isasagawa po yun ng OWA. Kasama ho lahat yan sa investigasyon nila dahil hindi pa ho kumpleto ang mga impormasyon na nakarating sa atin. Ano po? Kaya po tutulungan na po namin kayo sa mga aspeto na yon. So, maaring pag binuksan na itong investigasyon na ito, ma-establish kung meron man liability yung employer. No, baka naabuso pero mahirap po mag-speculate at this time. Kaya nga po, dapat umpisahan na natin yung proseso at sasamahan na po namin kayo sa OWA. Magandang hapon sa iyo. Opo, magandang hapon din po. Oh, kamusta ka na ngayon? Masasakit pa po ang katawan. Masakit pa ang Minsan katawan. po. Bakit masakit ang katawan mo, Gretchen? Hindi ko po alam. Minsan po hindi pa ako makatulog. Hindi po ako ganun po. Nung nag-umpisa ka magtrabaho doon sa Bahrain, kailan nag-umpisa yung problema mo, kung meron man? Hindi ko po alam kung nagka-problema ako. Dahil para sa akin po okay naman po yung pagtatrabaho ko. Eh bakit, May kasama po ako doon isang Pilipina. sino ang nagpasya na ikaw ay umuwi? Ikaw ba mismo? Nagulat na lang po ako eh. Nagulat ka na lang na pinapauwi ka na ng employer mo? Ano? Tulog po ako noon, sir. Tulog po ako nagpapahinga po ako ng 3 o'clock yata yan. Ng madaling araw o hapon? Yun po talaga ang pahinga ko. Ano sabi na employer mo? Uwi ka na ng Pilipinas? Wala po akong anong nasabi sa akin. Paano ka nakauwi rito? Ay sure, sumakay ka na aeroplano, di ba? Sino naghahatid sa iyo sa airport sa Bahrain? Yung driver ho namin, Namin, ibig sabihin, driver na employer mo? opo, Binigyan ka lang ng ticket? opo. Yung araw na Opo, dinala ka opo. sa airport, pakikwento mo nga kung naaalala mo, Gretchen. Naalala ko lang po ay nung nagising po ako nagulat na lang po ako, bigla po akong nakasigaw. Nagulat po kasi tulog po ako eh. Pagbukas po ng pinto. Opo. Sino yung nagbukas ng pinto? Si madam ko po, Ano sabi niya sa iyo? Pagbukas ng wala pinto? po. Pagbukas lang po ng pinto, basta po nagulat ako. Oh. Nakasigaw po ako. Tapos, akit na daw po ako sa taas. Mag-react na daw po ako ng damit. Yun po lang. Para sa akin, okay naman po sila. Po. Bago nangyari yung araw na yon, bago ka umuwi, meron bang insidente o sitwasyon na kinaharap ka o nag-aaway ba kayo ng iyong employer ni madam? Meron bang mga... Wala po, sir. Wala po. Minsan po, galit po sa akin si madam. Pero parang para sa akin po, parang kwan lang. Ano ba yun? Yung, di ba po, yung parang nahinga lang. Minsan, di ba po, parang unawain ba? Parang ganun. Para sa akin po, ganun. Sa psychology ko po, parang ganun lang. Parang, sa atin po, parang nanay, napapagalitan minsan. Pero, Okay. wag na lang nating dadabin, parang ganun po. Tsaka, hindi ka naman inaabuso physically nung amo mo, hindi ka naman sinasaktan. Yan. Nakahampas po minsan, pero para sa akin po, siguro po, dala lang ng kwan. Ng ng damdamin po nung madam ko. Ano na rin po sila gumagamot, may edad na din po siya ay. Sige. Aalamin na lang namin, Gretchen. Ngayon, pagdating mo sa Manila, dito sa airport sa Manila, Gretchen, sino ang sumalubong sa iyo? Wala po. Wala. So lumabas ka ng airport, dala-dala mo yung mga gamit mo. May dala kang gamit, Gretchen?
Opo, naiwan ko po yun sa airplane, di ko na po nakuha. Awang ko po kung bakit ganun yung isip ko. Sige, pacheck yan doon sa airline na may naiwan pala na may pangalan po. Binigay na po nung Juan dahil sabi daw po kukunin yung passport, tatatakan. Hindi ko na po maano doon. Pagka ano na po, parang nalalamig na po kasi ako noon. Dumating ka sa airport, walang sumundo sa'yo. Saan ka nagpunta nung walang sumundo sa'yo? Pupunta po. Ang sabi ko po, pupunta po sana ako ay sa Juan. Doon po sa dati namin inaakupahan ng kapatid ko. Awang ko po, limot na po ako nung pagkasakay ko po ng taxi. Parang gutom na po kasi ako. Gutom na gutom ka, no? Sino ang unang tao na nakausap mo? Hindi ko po kilala, mataas yung lalaki na medyo mataba-taba po. Ano yun? Ikaw ang kumausap? O Pinangarangan po sila ako. Hindi ko po alam kung bakit. Wala naman po silang pinapaliwanag. Natakot po ako. anong ginawa mo? Tumakbo po ako pababa dun sa elevator. Ayun. Pero maliban doon sa pagkausap sa'yo, wala nang ginawa itong malaking lalaki na ito? Wala na po. Dito po sa palabas, sinarang din po. Yun na lang po ang natatandaan ko. Pagka ano ko na po, wala na po. Hindi ko na alam kung bakit pa paano nangyari. Limot na po ako nun. Wala ka na matandaan hanggang doon sa nakita ka doon sa may flyover sa Makati? Wala ka na matandaan? Isip ko po, sir, ay gising. Totoo lang po. Gising po. Pero yung sarili ko po, hindi ko po malaman kung saan ako pupunta, kung ano. Kasi lutang po, naiwan. Okay, Parang hindi po ako makapaniwala. Totoo ba yung nangyari? Basta po yung isip ko lang po yung okay, pero yung... So nagpalaboy-laboy na lang po. Sa actual po, katawan ko, hindi ko po alam po. Para po akong patay na. Sige. Malinaw na po ngayon na hindi na siya nagdaan doon sa Foreign Recruitment Agency. Diniretso po, binili po ng ano. Kailangan po alamin natin, definitely, meron pong rason yung employer niya kung ba't pinauwi siya. So aalamin din po yun sa investigasyon. Ano, Gretchen? May pera po ako. May dinar po akong naiwan doon sa, yan po sa may, di ko na po alam, basta po doon may pader po, may dinar po yun, 100 dinar. Sige po. Sige, Gretchen, maraming salamat. Maribel? Opo, sir. Ikaw na muna ang bahala kay Gretchen, at kami ay nakikipag-ugnayan na sa OWA at nandito po yung ina ni Gretchen. Sasamahan po namin siya sa OWA para malamang po pagkaraan ng ilang araw susunduin na po kayo dyan para magsagawa ng lahat po ng investigasyon, kung kailangan ng medical examination, isasagawa po yun. Maraming salamat ulit, Gretchen. Sige po, salamat din po. Puntahan po natin si si Ma'am Gretchen, bisitahin din po ng aming reporter po, no? Opo, at kung may iba pa po kaming maitutulong, ma'am, sa medical po ni Gretchen, sabihan niyo lang po kami. And I'm sure naman po may matatanggap pa din po si Ma'am Gretchen sa tanggapan po ng OWA and ng DMW. And aayusin na po natin, ma'am, yung mga papeles po para maipasa na po natin sa OWA dahil nakitaan din po ng kapabayaan ng OWA ang agency na hindi po nila na-monitor po ang lagay po ng ating OFW, ma'am. Okay po? Opo. Salamat po, ma'am. Okay. Opo, salamat po, ma'am. Magandang hapon po.